Tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ng takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Ang paksang tatalakayin ko ay naiiba at mayroong kontrobersiya. Nais ko lang ibaling niyong maigi ang inyong tenga at lawakan ng pag-iisip. Simulan na natin. Alam niyo ba kung bakit pinapaalis ng Pangulong Duterte ang mga Amerikano dito sa ating bansa? Unti-unti nang namumulubi ang bansang Amerika. Oo, mayaman pa sila kung maituturing pero hindi na rin iyan magtatagal. Kung susukatin ng yaman in terms of purchasing power, pinakamayaman talaga ang China. Mukhang mayaman lang naman ang Amerika dahil ang lahat ng bansa ay nagbabase sa dolyares. Ang backup ng dolyares ay ang tinatawag nating langis. Ang nagsusupply ng langis sa Amerika ay ang Saudi Arabia at ang mga kalapit bansa nito. Kaya kahit gaano karaming human rights violation ng Saudi Arabia, hindi talaga sisitahin ng Amerika kasi ang Saudi Arabia ang pumupondo ng langis sa kanila. Mga hipokrito, pero meron pang isang sekreto. Malapit nang maubos ang langis ng Saudi Arabia at yun ang hindi alam ng nakakarami sa atin. Lahat ng gamit natin ngayon, ginagamitan na ng petroleum. Hindi lang yan sa diesel at gasolina, pati na rin sa plastic, goma, nylon, PVC pipe, floor wax, crayons, rubbing alcohol, pintura at iba pa. Halos lahat yan ay ginagamitan ng langis. Kaya ganun na lang kabilis mag-extract ng langis ang Middle East ngayon. Maniwala ka man o hindi, pati ang Canada at Amerika nag-i-extract na rin sila ng langis nila. At ang masama pa dun, dati kasi lahat ng pera ay backup by gold reserves. Ngayon, ang ginawa ng Amerika, ginawa nilang backup ang langis. Yung gold reserves nila, wala nang pondo ang Federal Reserves nila. Inubos at binili na ng mga oligarkiya. Mga malalaking kumpanya na ang nagpapatakbo ng kanilang bansa ngayon. Masyado kasing naging kampante ang Amerika. Kaya ayun, gusto ng Germany na kunin ng gold reserves nila sa Amerika. Pero wala nang maibigay ang Amerika. Sobrang tiwala kasi ng ibang bansa sa dolyar. Hindi nila naisip na flat currency lang iyon, papel na walang silbi. Ngayon, dahil dito, gustong bawiin ng China ang kanilang investment worth $1 trillion. Wala nang maibigay ngayon ng Amerika kasi nga namumulubi na sila. Kaya ang ginawa ng China, nag-hoarding sila ng gold. Pati Russia, yan din ang ginagawa. Halos lahat ng gold ngayon ay inuubos ng bilhin ng China at Russia kasi alam nilang mahina ang Amerika dito. Kaya pinagpaplanuhan ng mabuti ng Pangulong Duterte na sa China at Russia tayo kakampi. May mga economic powers ang mundo. Ang mga established dyan ay yung mga first world o yung tinatawag nating West. Sila yung Europe at Amerika. Pero meron ding tinatawag na emerging superpowers. Yan yung BRICS. Brazil, Russia, India at China. Yang mga yan, sobrang yaman na nila ngayon. Ang masama nito, yung West ay dahan-dahan nang nagkakahiwalay. Napansin mo ba na si Duterte lang talaga ang nag-open up ng ganitong issue sa lahat ng presidential noong campaign? Ang sabi niya,
wala na daw hawak ang Amerika sa Europe. Bankrupt na yung Greece at gusto nang pumanig sa Russia. Tama talaga ang Pangulong Duterte kasi yan ang totoo. Noong 2014, gustong umalis ng Scotland sa United Kingdom. Tapos, last 2016, tuluyan na talagang umalis ang Great Britain sa European Union. Ang susunod na aalis niyan ay France, tapos Italy, Germany, hanggang sa tuluyan ng mawasak ang Europe. Kaya ganun na lang sinusuway ni Duterte ang European Union kasi wala na siyang silbi. Balik tayo sa BRICS. Unti-unti nang humihina ang West. Tapos lumalakas ang BRICS. Pero meron pang mga bansang lumalakas din. Ito yung tinatawag na TIMP. Turkey, Indonesia, Mexico at Philippines. Tayo yung mga emerging developing countries. At yan ang tinitake advantage ni Duterte kasi emerging power na rin tayo, particularly dito sa Asia. Saan ka nga ba papanig? Sa humihina o dun sa lumalakas? Sa West o doon sa BRICS? Yan yung sagot kung bakit mas minainam na papanig tayo sa Russia at China. Kontra ito sa Amerika at Europe. Long term kasi yung iniisip ni Digong. Ang Pangulong Duterte ay masyadong wais sa pag-iisip. Dahil malapit na mabankrupt ang Amerika, naghahanda na yan sa isang malaking gera. Wala na silang mapupuntahan. No choice na sila. Kaya nga, pinapalibutan na sila ng Russia at China. Kasi just in case na may mangyari, ready na sila. Maraming walang alam pero malapit na ulit magkaroon ng gera. Hindi lang kasi yan naririnig sa mga balita, pero yung ibang bansa naghahanda na yan. Sa Amerika, di alam ng mga tao doon pero nagre-rehearse na sila ng martial law. Ano pala yung Jade Helm 15? Nakatwiran nila, may military exercise lang daw. Yang mga Facebook at Twitter accounts, mga emails, kontrolado na yan ng US government. Kasi just in case na may itrace sila, madali na lang para sa kanilang mabisto ito at madakip. Yan yung in-expose ni Edward Snowden. Sa Russia, 40 million Russians ang sumali sa kanilang nuclear disaster drill. Konting di pagkakaintindihan na lang, magliliparan na ng mga nuclear sa dalawang bansa. Ang China, naghahanda na rin. Ang mga tunnels na nasa kabundukan nila, puno ng mga nuclear weapons. Kaya nga binabalanse ni Digong ng mabuti ang problemang iyan. Yan yung tinatawag na hedging. Kasi kung patuloy tayong magiging puppet ng Amerika, tapos lalagyan nila ng base militar dito, tayo lang ang makakawawa. Gagawin lang tayong battleground sa gera ng US at China. Most likely ang Palawan na talagang nakakaawa. Kaya nga tinitimpla ni Digong yung sitwasyon ng dalawang bansa. Napalalakasin niya ang alliance sa Russia kasi doon siya kukuha ng military hardware. Maganda ang mga armas ng Russia. Ika nga, state of the art. Modern na rin ito. Maganda rin naman ang armas ng Amerika. Ngunit mahal masyado ang maintenance. Unlike sa Russia na madali lang i-maintain. At sa manpower din. Kaya nga naghahanda na rin si Digong. Hanggang dyan lang talaga sila sa Scarborough. Paano kasi? Nasimulan na yan noong panahon pa ni Aquino. Sabi pa nga niya sa isang speech last year noong August 24, "Huwag mo talagang kakalimutan. It was addressed to China. I guarantee them na kapag kayo ay pumasok dito, it would be bloody. And we will not give it to them easily. It would be the bones of our soldiers. Isalin nyo na yung akin. Pero we will not allow any country to invade the Philippines." Hindi lang China, kundi kahit anong bansa na gustong sakupin ng bansa.
Tandaan mo, kahit gaano kaliit ang Vietnam, di yan nakuha ng Amerika. Sa lahat ng presidenteng dumaan, si Duterte lang ang pinakamagaling in terms of defense. Kung meron mang i-invade sa atin, di pa nila nakikita kung paano magkaisa ang mga Pilipino kasama ang AFP, NPA, MILF at MNLF. Lahat yan ay susunod at dedepensa sa Pilipinas at ipagtatanggol ang bansang ating sinilangan. Kung kayo man ay kontra sa aking mga nabanggit, libre kayong mag-iwan ng komento. Kung sumang-ayon ka man sa akin, salamat sa pagpapalawak ng iyong isipan. Tandaan mo na ginagawa lang ng Pangulong Duterte ang lahat ng kanyang makakaya.